Report muna mula sa Malacanang. Let Narciso please come in. Miss Let? Lakay, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation na ayusin ang partnership sa Smart Communications Incorporated para sa North-South Commuter Railway Project. Sa Regional Development Council 3 meeting sa Bulacan, iginiit ng Pangulo na kailangang kausapin si Smart Communications Chairman and Chief Executive Officer Manny Pangilinan para maresolba ang problema ng broadband frequency para sa NSCR signaling system. Ang signaling system ang nagpoprotekta sa mga tren mula sa kollisyon at siyang gumagabay para mapanatili ang ninanais na bilis ng tren. Ayon kay Pangulong Marcos, matagal nang nakadindin ang usapin kaya't kailangang madaliin ang pag-uusap para magamit ang bahagi ng broadband ng naturang telco para sa railway project. Sinabi naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na nakipag-ugnayan na sila kay Pangilinan at sa Smart at nasa top priority na nila ang pagresolba sa issue. Ang NSCR ay isang 147-kilometer mass transit system na magkokonekta sa Clark, Pampanga at Calamba, Laguna. Target itong makumpleto sa 2026 at kayang magsakay ng hanggang 800,000 pasahero kada araw. Sa ilalim ng proyektong ito, mapapabilis ang biyahe mula Pampanga hanggang Laguna sa loob lamang ng halos 2 oras. Samantala ngayong araw, Lakay, ay may... Lakay, nauna yata yung kalesa kaysa kabayo. Ay, hindi pa nagagawa yung release ng tren eh. Telco na kaagad. Dapat unahin muna yung paggawa ng release ng tren. Ayan, bagong telco. Ongoing ito, Lakay. Ongoing? Itong project na ito, Lakay. Baka nalilito ka, Lakay, sa Metro Subway at ito ay iba pa yung sa North-South Commuter Railway naman ito. Ang tagal-tagal na nito panahon pa ni Kabayan Noli Di Castro nung siya ang Vice President Ayan, anyway. 2026 daw, Lakay, target makompleto. Abay, sana nga umayos na ang ating bagong batang-batang DOTR Secretary, Vince Dizon. Tingnan natin. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Ano pa? Ngayong araw, Lakay, ay may meeting ang Presidente kaugnay ng panukalang National Task Force on Canlaon Volcano. Ano? Pastor? National Task Force on Canlaon Volcano, Lakay. O nga pala, latest sa Canlaon Volcano, Ms. Let? Nagbubuga pa ba na asupre? Oo, Lakay, marami pa yung mga residente doon na nasa evacuation center na binisita kamakailan ni Presidente. Kaya lumutang itong ideya ito na magkaroon ng National Task Force on Canlaon Volcano para matutukan talaga sila. Kasi Lakay, kung maging bumalik man sa normal yung sitwasyon, yung mga nasa danger zone, kailangan ay maalis na sila doon at ang isa pang tinututukan, magkaroon na ng permanenteng evacuation center. Ayan, nabiktima ang Pangulong Marcos ng fake news. Bakit matindi ang kanyang campaign ngayon against fake news? Lalo ngayong campaign period, Ms. Let. Oo, Lakay. Kasi alam naman natin na laganap yan. Kaya ang panawagan ng Pangulo sa publiko ay kilapisin. Ayan, yung tama at maling impormasyon. Dapat alam natin kung alin yung fake news at alin yung mga intriga lang daw. Ayan. Okay. Ano pa schedule ng Pangulo ngayong araw ng Lunes? Monday morning, Ms. Let. So for Lakay, yun pa lang yung naibigay sa atin. Meron siyang meeting mamaya. Okay. Doon nga sa kaugnay ng panukalang National Task Force on Canlaon Volcano. Task Force sa Canlaon Volcano. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Good morning, balik sa iyo, Lakay. Damdamin.